Magandang araw mga sangkay, welcome back po sa aking channel. So sa video ito ay share ko sa inyo paggawa ko nitong ating simpleng ensaymada. Napakalambot mga sangkay. So ayun yung ating ensaymada, yung ating finished product. Pero bago tayo magsimula ay paki-like at share itong ating video. At paki-subscribe na rin po kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. So ayun, simulan na po natin ang paggawa nitong ating ensaymada. Ayan, asin, asukal, powder milk. So maglagay lang tayo ng vanilla, food color, tansyahin nyo lamang po para magkulay dilaw yung ating dough. Then tubig at shortening. So ayan, bali mix lamang po natin ng maayos. Tunawin natin ng maayos yung ating asukal at saka yung asin. So ayan, kung sakaling hindi nyo napansin sa ating screen yung ating mga ingredients, ay puntahan nyo na lamang po sa ating description yung ating mga kompletong ingredients. Na-convert na rin po yan into cups at tablespoon para kung sakaling wala kayong mga grammars ay makakagawa po kayo sa inyong bahay. So bali itong ating ensaymada nga pala mga sangkay is gagamitan natin to ng makina. Pero kung kayo po ay walang makina ay pwede po kayong gumawa nito. Mag-add lamang po kayo ng tubig para po sa pagmamano-mano or manual process na pagmamasa ang inyong gustong gawin. Dahil kung wala kayong makina ay pwede naman po kayong makagawa kahit wala po kayong makina. At next step natin, ayan, naglagay tayo ng harina kung sakaling naturo na natin yung asukal. At yeast, huwag nyo kakalimutan yung yeast dahil yan po ang pampalaki ng ating tinapay. Sunod ay bread improver. So yan sa point din mga sangkay, kapag nailagay na natin yan ay bali bubuuhin lamang natin itong ating masa. Ayan mga sangkay, kung mapapansin yung ating masa is walang itlog, walang butter or evap, walang ganon. So bali yung pinakamahalagang ingredients, basta meron kayong 6 na ingredients kagaya ng asukal, asin, mantika, at harina, tubig, yeast, ay makakagawa na po kayo ng iba't ibang klaseng tinapay. So yan po yung 6 na pinakamahalagang ingredients po mga sangkay na dapat hindi mawala sa ating dough kapag tayo ay nagmamasa. So bali ulit ko, itong ating dough is gagamitan natin ng makina para mas mabilis natin mapakinis itong ating dough. Napakalaking bagay po na pag meron tayong makina dahil napakadali pong pakinisin ng ating dough. At ito na nga po yung ating dough roller. Ito yung aking ginagamit sa pagpapakinis ng aking mga dough. So bali sa mga gustong mag-practice sa paggamit itong ating mga dough roller ay ingat-ingat po tayo dahil napakadelikado po niyan. Solid po yung dalawang bakal na umiikot yan mga sangkay. Kaya kailangan po kung sakaling kayo magpa-practice, dapat po ay may nakatingin sa inyo or may nakagabay sa inyo para maiwasan nyo po ang pagkaipit ng makina. Dahil mahirap po kapag naipit ng makina, hindi lang linggo yung bibilangan mo para gumaling inyong kamay, lalong-lalo na kung grabe talaga yung pagkakaipit. So ayun mga sangkay, bali dito sa punto na to, kapag ating na napakinis itong ating dough, ay punta na tayo sa ating susunod na gagawin. Next step natin ay cut na natin yung ating dough. Ayan, sa ibabaw is nagpahid lamang tayo ng konting lard para po hindi magdikitan yung ating dough kung sakaling magpatong-patong man or magdikit-dikit. So ayan, bali timbang nga pala dito ng aking dough mga sangkay is 36 grams. So bali kung sakaling kayo ay gagawa nito para pang tinda ay dapat po ay nakatimbang ang inyong dough. Dapat po nakakosting kayo mga sangkay para alam nyo po kung sakaling kayo magtitinda, alam nyo na po kagad kung magkano ang posibleng magiging benta nyo para alam nyo din na kayo ay kikita, hindi kayo malulugi. Dahil pag kayo ay nagtinda, dapat po ay hindi kayo malulugi dahil sayang ninyong pagod, oras at ang inyong puhunan. So yan, kung sakaling kayo naman ay gagawa nito na pang merienda lang, kahit po hindi nyo na yan dyan sa part na yan timbangin, ay pwede naman po. Dire-diretso na yung cut kung yan ay pang merienda lamang. Bali itong ating nga palang paggawa ng ensaymada mga sangkay. Ito yung ensaymada na makikita nyo pangkaraniwan dyan sa inyong malalapit sa inyong bakery na may asukal yung ibabaw. Napakadaling gawin lang nito mga sangkay. Simpleng step lamang yung ating gagawin dito para magawa natin ng maayos itong ating ensaymada. So bali ang gawin nyo lamang po is panoorin nyo lamang yung ating video simula hanggang dulo. Huwag po kayo basta-basta magpa-fast forward. Maiksi lamang itong ating video para magawa nyo po ng maayos yung ating ensaymada. Kung sakaling igagayahin nyo yung aking recipe nitong paggawa ng ensaymada. Bali ang video natin ito ay para po sa mga gustong matuto, mga wala pang experience, dahil marami po ang alam ko pong marami na ang may alam sa paggawa nito, pero alam ko din na mas marami pa ang gustong matuto. Kaya sa mga nagsasabi na bakit kailangan pang i-share to, napaka basic lang nito, ay skip nyo lamang po kung sakaling mapadaan sa inyo ang video na ito. Para naman sa mga nagsasabing basic lang yung aking mga binabahaging recipe, ay normal lamang po, lalong-lalo na kung ganito ang inyong trabaho or araw-araw nyo na po itong ginagawa. So ayan, bali dito sa punto na ito mga sangkay, nakagawa tayo. Bali may gagawin tayong 54 pieces na ensaymada. So ayan, ganyan lamang po yung aking
unang step ng pagporma ng ating ensaymada mga sangkay. Ayan, medyo ba natin nyo at nipisan lamang. At pahiran nyo lamang po ng margarine. So ayan, ganyan po yung ating unang step ng pagporma ng ating ensaymada. At medyo habaan nyo lamang po. So ganyan, panoorin nyo po ng maayos yung sa video para sundan nyo na lamang po kung paano ko pinorma yung ating ensaymada. At ayun, yung sakaling nagustuhan yung video nito ay pakilike at share po nitong ating video. At pakipollow na rin po ng aking page. So ayun mga sangkay, bali maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa aking mga video. Kung ikaw po ay naghahanap ng iba pang recipe about baking, ay pasyalan nyo lamang po yung aking channel, YouTube channel, Margel TV din po. Dahil marami nang naka-upload na recipe about baking, sigurado po akong makakatulong sa inyo ang mga video na iyon. Next step natin ay pormahin na po natin yung ating ensaymada. So bali ito yung ating huling pinorma, ay huling linagyan ng margarine. Yan, medyo bumabalik pa siya kaya mahirap siyang pormahing ensaymada. Bali ang ating unang popormahin ensaymada mga sangkay, itong ating unang nilagyan ng margarine. Kung mapapansin nyo, ayan, binabanat natin, hindi na siya bumabalik. So ayan, bali popormahin na natin ngayon. Bali diretso na natin sa plancha yung pagporma ng ating ensaymada. Yan, bali sundan nyo na lamang po kung paano ko pinorma itong ating ensaymada. Napakadali lamang yan mga sangkay dahil diretso na siya sa plancha. Hindi po siya katulad nung sa kamay pinuporma. Mas mahirap po yun. Ito mas medyo madali itong sundan kapag sa plancha lang natin pinoporma yung ating ensaymada. At ayan, kung sakaling hindi mo napansin yung ating mga ingredients na ginamit, mga sukat ng ingredients, ay puntahan nyo na lamang po yung description dahil doon ko na po ilalagay sa ating description ng kompletong recipe nitong ating ensaymada. Bali naka-convert na rin po into cups para kung sakaling wala kayong grammars ay makagawa po kayo sa inyong bahay gamit ang inyong mga cups at tablespoon. So bali inuulit ko, kung sakaling gagawin nyo po ito para pang negosyo ay mag-costing po kayo. Wag nyo pong kakalimutan mag-costing dahil yun po ang isa sa mga pinakamahalagang parte kung sakaling kayo ay magnenegosyo ng tinapay. So ayun, bali kung sakaling pumirienta naman ay kahit hindi nyo na po i-costing yan, total ay pangkain nyo na lamang po ang inyong gagawin. Ang mahalaga lamang po mag-costing kung kayo ay magnenegosyo nitong ating tinapay. So ayan, bali ganyan lamang po yung ating simpleng pagporma ng ating ensaymada. So ayan, next step natin mga sangkay ay rest muna natin. Siyempre wag nyo pong kakalimutan paalsahin bago isalang. Bali pag sinalang nyo po yan na ganyan lang kalaki ay hindi po yan lalaki na kagaya na nakikita nyo sa mga bakery. Kaya kailangan po ay paalsahin nyo po muna. At dito naman sa part na to ay pinalsa na natin yan ng 2 hours and 10 minutes. So ayan, bali isasalang na po natin yan. Ayan, mapapansin nyo malalaki na, matataba na. At ayan, bali yung init ng ating oven is 160 degrees Celsius. At gagamit tayo ng katamtaman lakas ng apoy. So ayan na po yung ating ensaymada, isasalang na natin. Huwag nyo kakalimutan mga sangkay kapag sinalang nyo na dahil baka masunog ha. At ayan, after 7 minutes sa ibaba, iangat na natin. Bali dito na natin ngayon naantayin maluto sa itaas. So bali pag ganitong oven po inyong ginagamit, ay kailangan po ay masipag po kayo dito sa pag ikot-ikot ng tinapay, pag angat ng tinapay dahil po hindi po pwedeng hayaan sa ibaba yan dahil posible pong masunog ang ilalim ng inyong tinapay. At ayan, after 7 minutes sa itaas mga sangkay, salisin na natin yung ating ensaymada. Niluto natin ng 14 minutes, 7 minutes sa ibaba at 7 minutes sa itaas. At ayan na po yung ating ensaymada. Pinapalamig lamang po natin yan bago natin lagyan ng margarine at asukal. Yung mga pangkaraniwan na nakikita natin sa mga bakery mga sangkay, margarine at asukal lamang po yung ating ilalagay dyan. At dito sa part na to, ayan, kinakapa-kapa natin kung malamig na nga ba para mapahiran na natin ng margarine. Dahil kung pag pinahiran nyo ng margarine na mainit, ang ating ensaymada ay matutunaw po ang margarine. Kaya hindi nyo po pwedeng pahiran niya ng mainit pa. Dapat po palamigin nyo muna. So ayan, bali margarine lamang po yung ating ginamit dyan mga sangkay. So ayan lamang, ganyan lamang kasimple yung ating paggawa ng pangnegosyong ensaymada. So, sana makatulong po sa inyo ang video nito. Sana ay makapagbigay idea sa inyo. Lalong-lalo na yung mga nagpa-practice pa lang, yung mga gustong matuto, yung mga nagsasabi sa akin, nagpi-PM sa akin na gusto nilang matuto. Ito po, sana ay makatulong sa inyo itong ating video na ito. So maraming salamat po sa pagtitiwala nyo sa aking mga video. Yan, masaya po ako na meron na pong mga viewers ang natututo sa aking mga video na binabahagi. So good luck po sa inyo, lalong-lalo na yung sa mga gustong magtayo ng bakery. Good luck po sa inyo mga sangkay, sipagan nyo lamang po, tiwala lang. At dito sa part na to mga sangkay, nilagyan natin ng asukal. Yan, ganyan lamang po, kasimple yung ating ensaymada. Para itong ating ensaymada mga sangkay, kung sakaling gusto nyo maglagay ng palaman,
Kung naalala nyo yung ating unang step ng ating pagporma ng ensaymada, yung nagpahid tayo ng margarine, ay hindi nyo na po kailangan magpahid ng margarine doon mga sangkay. Bali, lagyan nyo na lang po diretso ng palaman. Nakadepende po sa inyo kung anong palaman yung gusto nyo. Pwede po kayo maglagay ng ubi halaya, munggo, choco, or pineapple. Pwede po mga sangkay, napakadali lang po nun mga sangkay para mas may flavor po yung ating ensaymada. Bali, kung hindi nyo alam gawin yung mga palaman na yon, meron tayong mga video mga sangkay, munggo, ubi halaya, meron tayong mga video niyan mga sangkay sa aking YouTube channel, pasyalan nyo na lamang po. Pero kung ayaw nyo pong gumawa ng palaman na ganon, ay meron naman pong nabibili ng mga luto na, yung mga pineapple, mga ubi halaya. May nabibili na pong ganon mga sangkay, mga luto na siya. At ito na po yung ating finished product ng ating ensaymada. So ayun mga sangkay, napakalambot. Maraming salamat po sa patuloy nyo pagsuporta sa aking channel. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. See you in my next video. Bye-bye!